Ayan, habang dito tayo sa shop to record sa mga book of accounts natin, may na-receive akong letter. So, ito ay galing sa SSS. So, sa owner. Then, nung binuksan ko siya, actually, ito, nung binuksan ko siya, hindi ko na lang papakita yung sa taas niya. Ayan. So, ito yung laman niya. Kung makita nyo, date pa niya is March 18. Then, nakalagay dito na shall be punished by a fine, 5,000 to 20,000 kung hindi tayo nag-report ng 15 days after ma-receive ito. So, yung March 18, dapat more or less April 30 nakapag-file na tayo. So, pag may mga nare-receive kayong ganito guys, make sure nyo na tinatatakan nyo kung kailan nyo siya na-receive. Kasi nga, snail mail ito, matagal. So, ito, sa mga nakatanggap na din ito, ang gagawin ko ngayon, is nag-print ako ng mga form ng employer registration. Itong mga to 2 copies. And then, nag-attach ako ng business permit. And then, yung DTI attach ko din. Then, magdala din tayo ng valid ID natin. And then, photocopy ng mga yan. Tapos, original photocopy. So, pupunta tayo sa SSS the earliest possible date para hindi tayo magkaroon ng penalty. Update ko kayo pag once na natapos ko na yun. Ito nga, kinabukasan, nandito na tayo sa ating SSS. So, right after natin na-receive, kailangan na natin mag-file the necessary documents para may iwasan natin yung anything fine na i-impose nila sa atin. So, dala ko yung pinakita ko sa inyo kahapon. Pumili lang ako. 8 o'clock maaga naman ako. So, nandito na ako sa loob. Bibigyan kanila ng queuing number. And alam nyo pala guys, na dito sa loob ng SSS, yung payment nila ng contribution, may bayad na din or surcharge na 10 pesos per transaction. So, tinanong ko kung bakit ito. Sabi kasi nila, bayad center sa loob ng SSS. Di ba nakakapagtaka naman? Akala natin free kaya tayo pumipila ng ganito kahaba. And then nagulat ako na tinanong ko, and then nagulat din yung ibang kasabayan ko. Doon hindi naman ako nagbayad. Na-curious lang ako. Bakit parang iba na yung booth nila doon, bayad center na siya. So, yun na nga po, bayad center sa loob ng SSS, magbabayad ka ng 10 pesos per transaction. So, kung compare mo sa mga ibang bayad center, yung iba 10, 15, sa GCash 8 pesos lang. So, much better na dun ka na lang. Kasi dito pipila ka ng napakahaba. Grabe ang pilan ng payment dito guys. Ang natatanging advantage lang nito kung bakit ka pupunta ng SSS is yung PRN number mo. Pero napaka-laking hassle at saka laking bigat ito sa mga nagbabayad ng 10 pesos surcharge per transaction. Diba? Nagulat din yung mga senior citizen bakit may bayad na. So yun lang guys, side note ko lang. So, mabalik na nga tayo. Naghintay ako ng almost 1 hour kasi may meeting daw yung mga may handle ng account management. So, after an hour, tinawag na ako, pinakita ko yung form na pinakita sa inyo, mga DTI ko. And then, tinanong nila kung may empleyado ba ako. Sabi ko naman, wala po akong empleyado, ako lang po. Pero dahil nagtaka nga sila kasi printing services siya, though akala nila malaking company. So sabi ko, 2 printer, isang laptop lang, documents printing lang. Then dun pa lang, sabi nila, okay naman, wala kang penalty. And then walang tinanggap na kahit anong print ko. Yung form ng SSS, yung DTI ko, yung business permit ko, walang kinuha kahit na ano, walang nireceive, walang tinatakan. So nung sinabi nila yun, na wala naman daw akong penalty, okay naman, at least nakapag-report na ako. In my side guys, ito lagi kong sinasabi sa inyo na laging magkaroon ng receiving copy or any proof na nakapag-report po ako. So side ko, hindi ako komportable na aalis sa SSS na sinabihan ng ganon na wala akong any proof. So ang sabi ko, kasi may ginawa akong letter. So sabi ko, ma'am, pwedeng papirma na lang, pa-receive na lang po ito or pa-stamp na nakapag-report po ako ngayon dito para pag hanapan po ako, may documentation po ako. Sabi niya, okay lang, wag na, hindi na kailangan yan. Nilagay ko na sa system. So, wag po kayong maging kampante sa mga ganong sinasabi. Though, yes, tama naman po sila, trustworthy enough, pero pag once na nagkabalikan na po tayo, tatanungin kung sino nakausap mo, bakit wala kang ganito, kayo po yung dihado. So, in my case, sabi ko, ano ba yung kailangan kung ipa-receive sa kanila. So, hinanap nila yung letter. Unfortunately, naiwan ko yung letter sa bahay namin. So, kaysa naman mawala yung pila ko, pinakuha ko kay hubby ko yung letter na yon, then pina-photocopy ko sa hubby ko, and then bumalik ako, binigay ko sa kanya yon. Tapos sabi ko, ma'am, pwedeng pa-receive po, pasensya na po, for documentation lang, sabi ko. Then sabi niya, ay talaga nagpa-receive pa kayo, ma'am, sa bagay, okay lang din naman po. Kaso okay lang din naman kahit wala na, sabi niya. So, yun yung advice ko sa inyo guys. Always have the receiving copy or black and white na any papers para may proof kayo na nakapag-report po kayo. So yun, binigay ko yung photocopy tsaka yung mismong original ng SSS. Tinatakan po niya, nilagay niya doon no employee, tapos may mga nilagay pa so doon sa copy nila na continuously paying naman ako as voluntary, then wala akong empleyado. So yun, and then bumalik sa akin yung photocopy. O diba? Very helpful yun guys pag once na nag-audit sila sa inyo or pag may nagtanong sila bakit hindi kayo nakapag-report, and then sabihin nyo na nakausap po yung ganitong babae, yung ganito yung lalaki.
and then tatanungin ko anong pangalan, hindi mo nakuha. Diba guys? So, be very careful sa mga ganitong senaryo, lalo na pag government, kasi hindi kayo madaling matatandaan ng mga empleyado. So, madali nila kayong i-deny. Kahit kayo memorize nyo kung sino nakausap nyo, always be prepared with a second copy or kahit na ano na wag kayong aalis doon na nakausap nyo sila na wala kayong proof na nakapag-report po kayo. So, in my case, ito yung proof ko. And, ayan, at least, may stamp na sila na pumunta ako that day. Kasi may lalo ito guys, pag yung letter news may nakalagay doon na punishable by law, na pag hindi ka nakapag-report ng 15 days, no, na wag kayong aalis po doon nang wala kayong any proof na nag-report po kayo sa any government agencies. Mas mabuti na pong maging safe po tayo sa site po natin. So, yun lang guys. So, okay na ako sa SSS. And if ever man may mga update po tayo sa ating business, huwag niyo pong kalimutan mag-like and mag-subscribe para masundan po natin ang ating journey sa ating pagbibusiness if ito po ay applicable sa inyo. So, thank you for watching guys. Bye-bye!